Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Analyze naman tayo ng best game sa katatapos lang na Titled Tuesday kagabi no, sa early edition. Sinalihan ng 626 titled players, 11 rounds with system, time control ay 3 minutes plus 1 second increment, nilaruan ni Super Grandmaster Hansmoke Niemann. Sasabihin ko po sa inyo may mahiwaga dito no. Sa end part ng video, meron kayong mapapansin na bakit ganun ang ginawa. Sa ngayon, i-analyze muna natin ang best game niya against Super Grandmaster Andrei Esipenko, ang batang pambato ng Russia. Pero ngayon po dahil wala ang Russia ngayon sa FIDE, mga naglipatan na. Sa ngayon, ang flag na dinadala or federation ni Esipenko ay FIDE muna. Okay, analyze natin. Ang ginawa ni Esipenko, nag-knight F3, nangunat muna, D5 si Niemann, G3, knight C6. Unusual development. Usually, ang nakikita natin, knight F6, dinidevelop muna mga pyesa sa kingside, o kaya C5, yan pa ang mga common pero itong knight C6, na pa D4 kagad si Esipenko. Kasi hindi po pwedeng baliwalain yan na halimbawa mag-bishop G2, may E5. Napakalakas na control ng block niyan sa sentro. Kaya nagdi-D4, pamigil muna. At naglabas uli ng pyesa, dalawa na ang nai-develop, bishop G2, E6, castle, knight B4. Talagang kakaiba ang diskarte ni Niemann, ano? Makulit, oh. Knight E1, depensa, nag-develop, C3, bumalik ulit. Knight D2, at yan ang novelty sa laban na ito, mga kamatsas. Dahil sa mga nagdaang laban, bumabalik lang ang knight. Pangalawa, bishop G5. Ngayon pa lang, yung knight D2. At nag-H5, ayan, bobomba ng H4, ipe-pressure ang kingside, at nag-knight EF3, control lang, bishop D6 develop, nag-C4 para magkarga din naman ng pressure sa sentro. Baka kasi malayang makapag-focus si Niemann kung papaano aatake ng kingside, may C4 para kay papaano may pressure, di ba? Knight E4, Queen B3, atake sa pawn B7, at nag-knight A5. Depensa na may atake pa, Queen A4 check, C6, at nag-C5. Atake muna. B5, ayan. Umatake sa Queen. Queen B4, nag-Bishop C7, Knight E5. Okay, Knight E5. Medyo parang kakaiba, no? Mag-F3 para mapaalis yung Knight. Kumapture muna, takes Knight C4, sinabayan, Queen C3. Kasi kung kakapturein ito, B ang pangkakapture. Napaka-solid, no? Tigas, baka lang sentro ng block. Kaya ang ginawa ni Esipenko, nag-Queen C3, kumapture, takes, at nag-H4. Talagang ayaw mag-castling ni Niemann. Mas iniintindi niya kung paano siya makakapag-create ng early pressure. Queen D4, tinakpan na yung pawn kasi baka mamaya makatiming ng tulak yan dyan. Kaya nag-Queen D4, takes, at nag-F6, atake sa pawn, kumapture, queen takes, at nag-bishop E3. Kasi kung kakapturein po yan, magkakaroon ng mainam, very healthy center control ang black. Pabor yan. Kaya dito, nag-bishop E3 muna, bishop E5, yun nga lang, may ganyan, ano? Tapos ang pawn sa B2. Grabe, ang tibay ng position ni Niemann, no? Napaka-sticky. Kumbaga, masilan, no? Ang hirap atakihin. Black pa siya niyan, ha? At nag-bishop G5, Queen G6, Queen E3, atake, at nag-Queen H5. May simpleng matchas. Obligadong magkaroon ng pasingaw yan dyan. Chumek muna, King F2, at nag-bishop E4, atake, Rook G1, depensa, Bishop F6, atras muna. Pero dapat daw, castling lang ang pinakamalakas na tira dito. Ayan pala. Okay, kitang-kita sa evaluation bar. Hindi naman computer move si nagkakamali din si Niemann. Bishop F6, King F1, umilag na sa pin, at to make Queen H3, takes, King F2, King F7. Okay, lamang pa rin dito positional dahil sa ganda ng sentro. At yung tore po pwedeng ilagay doon, ipe-pressure ang G3. At nag-A4, atake sa B5, nag-B4, A5. Ayan, pinigilan naman ni Esipenko na baka mamaya maka-A5 si Niemann, magiging solid, stable pass pawn ang B4 na yan. Kaya pinigilan, binarhan, nag-Rook A, B8, Queen D3. Papasok doon.
At nag-rook B5, E4, rook takes C5, rook D2. Ayan, kitang-kita po sa position na talagang under attack ang pwestuhan ni Esipenko. Ayan, no? Unti-unti, no? Grabe, may rook C3 na paparating. Parang wala kasing magawa eh. Kaya maraming naiinis sa pagkalaro si Niemann. Tamang duda lagi yung mga super mamaw na players eh. Kasi tingnan nyo naman ang position, parang hinahawakan, no? Hinahawakan sa leeg na walang magawa. Walang mga sundot-sundot. Queen E3 hanggang abang-abang na lang. Rook C3, pinakapture ang pawn, King G6. Yun pa ang isang mabigat dyan, no? Pinakapture ang pawn, nag-King G6, binarhan muna ang force, pero grabe, maintain pa rin ang super advantage na laki ni Niemann dito. Queen E7, pressure, threat sa pawn, at nag-Queen G4. Ay, nako, masakit, susundot ng check. At nag-F5 check, ginulo na. Takes. King E1. Ayun, dito mga kamatsas, sige po. Pakiguess nyo ang napakagandang ginawa ni Handsmoke. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Rook C1 check. Bumaba. Kasi kung aangat yan, nako, may Queen F1 check, aangat, may Rook C3 check, saan pupunta yung king? Pag pumunta dyan, matchas. Pag humarang, matchas. Okay? So dito nag-rook D1, takes, at ang huling bitaw, Queen F1, resign si Esipenko. Nandito na ang hiwagang bubuksan ko sa inyo mga kamatsas. Tingnan nyo po ang standing. Eto na. Ayan. Ang nag-champion ay si Jan Nepomniachtchi ng Russia. Pangalawa si Duda sa score na. Ayan, tied sila nila Benjamin Bok, Tabata Bay, 9.5 points out of 11. Nasa ng kay Niemann? Tingnan natin. Si Pirusha pala sumali din, oh. 9 points siya, oh. Tied for 5th place to 11th place. Pero kung mapapansin nyo, ayan, oh, iilag yung ulo ko para makita nyo. Walang laro yung dalawa, oh. Silipin natin. 9 rounds lang ang nilaro. 9 out of 9, 100% performance. Oh, bakit kaya hindi itinuloy ang last 2 rounds? Yung round number 10 and round number 11. Ba't kaya hindi niya nilaro? Yun ang mahiwaga dito. No? Sila, ano naman, Nepo, 11 games naman. Duda, 11 games. Bok, 11 games. Tabata Bay, 11 games. Dmitry Andreikin, 11 games. Oh, bakit si Niemann? Ang nilaro, siyam lang, perfect naman. Nawala ng internet? Nag-back out? Tulungan nyo akong mag-search mga kamatsas kung ano ang kasagutan dito. Pwede natin panoorin siguro. Ayan, nakikita natin yung Twitch, oh. Ayan, tulungan nyo po akong mag-research dito. Kasi kanina tinignan ko, hindi ko makita sa Twitch niya kanina eh. Kung naka-live ba siya that time. Bakit kaya? Ano ang dahilan? Sige po mga kamatsas, maraming salamat po. Sana natuto kayo at na-inform dito sa tournament na ito. Congrats kay Nepo. At muli po, sa mga gusto mag-avail ng ating kamatsas merchandise, ang link ay lagi lamang ready sa ating comment section down below. So click nyo lang po para makapamili kayo, papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.